Hello mga mi! Welcome back to our YouTube channel. And today's video pala is meron nag-comment na si Sisi Ruby Roque. If saan ko ba nakilala yung husband ko, anong application, and also saan kami nagpakasal ng asawa kong French, and yung process ng spouse visa. What else? And also hanggang nakaalis kami sa Pilipinas. If you are interested in this video, please keep on watching. So anyways, before we start to our topic is thank you Sisi Robbie Roque for your suggestion to this topic. First, anong application ko ba nakilala yung French kong asawa? So, to the answer that question is Badoo po. Badoo, B-A-D-O-O. Ilalagay ko na lang ulit dito. Badoo, yan yung application. Actually, marami din ako application na use. Of course, hindi lang talaga Badoo. Meet Me, Filipino Cupid. Also, saan kami nagpakasal po? Kinasal po kami sa Pilipinas noong September 15, 2023. So, yung pag-process ng kasal sa Pilipinas is, pupunta kayo ng City Hall nyo, i-ask nyo kung anong mga requirements. Kasi sa amin, yung requirements is yung legal capacity to marriage, galing sa embassy, French embassy, and also, wait, i-check ko lang ulit kung ano yung mga requirements para sa pagkasal sa Philippines. So, meron akong list dito sa pag-apply ko ng kasal sa Pilipinas. I'm from Bacolod pala. So, depende din yan sa City Hall nyo kung ano yung requirements. Pero ito yung requirements na hiningi ng City Hall para i-comply yung requirements. So, first, for foreigner requirements is legal capacity, original copy from embassy, and then photocopy of passport, first page and last arrival, and then certificate of no marriage Senomar from PSA office. So, yung Senomar is makukuha nyo din yan sa PSA nyo. So, wala kasi Senomar dito sa France. So, kukuhanin mo talaga yung Senomar sa Pilipinas din. Same lang din kami. Nung kumuha ako ng Senomar, dalawa kami. Kumuha din ng asawa ko. So, is dapat sa pagkuha nyo ng Senomar, nandyan din yung asawa nyo, appearance talaga. Kasi hindi pwede, I think hindi pwede, I don't know, correct me if I'm wrong, hindi pwede kumuha ng Senomar if wala yung tao na kukuha ng Senomar. I don't know if pwede yung authorization letter, something like that. So, maybe pwede, pero make sure talaga if na nandyan para wala nang daming tanong, wala nang hassle. And then, if divorce siya, if divorce yung papangasawahin mo is attach mo yung divorce paper. If widow naman, i-attach yung death certificate. So, yun lang naman sa foreign national. And then for Filipino spouse only, for me, yun, is birth certificate, certificate of no marriage, yun, Senomar din. So, age 18 to 20, bring father with ID. If example, your mom is dead or something, ilagay mo yung death certificate. And if meron ka pa naman parents na isa, isama mo yun. Isama mo yung parents mo and also yung ID niya. And for the age 21 to 25 years old, bring parents with ID. If, yun nga, same din, if may namatay sa parents mo, isubmit mo yung death certificate. If widow ka na ikakasal, attach mo yung death certificate ng partner mo. And also cedula. I think makukuha yan sa barangay, yung cedula. Yun sa barangay yun. And then, valid ID. Yun lang naman yung, requirements for Filipino spouse. So, dito nga, may fee yan. May fee. Depende din sa, So, isi-share ko lang din kung magkano yung fee sa City Hall. City Hall? City Hall. Yun. City Hall. Tama. So, pre-marriage counseling is 150. Separate. Pinasal ako, 24 years old pa ako.
So, kailangan talaga yung parents. So, yung mama and papa ko, nandun sa City Hall din kasi may papermahan sila. Papermahan sila doon. And after perma, yun, okay naman, pwede na silang umalis sa City Hall and then kayo na ng partner mo na tira kasi pupunta kayo sa parang room na parang magpapaschedule for counseling ata yun, or seminar, kasi mag-seminar kayo, yun talaga yun, seminar, magsasign kayo, magpipik kayo ng date kung kailan yung available nyo for seminar. So, for seminar sa City Hall, wala namang problema kasi di-discuss lang naman nila. Kasi I think whole day, half day. I think whole day or half day yung seminar. Nakalimutan ko talaga. So yun, i-discuss lang about sa family planning, mga about that, about sa inyong dalawa, ganun. So, hindi lang kayo yung nandun, mini couples na nandun talaga. So, yun yung ganap sa counseling, sa seminar sa City Hall. Punta nyo ng City Hall kasi may i-anon kayo dyan, mag-fill up kayo niyan ng marriage certificate, parang marriage certificate nyo na ilalagay nila sa marriage certificate nyo. So, yung mga information. So, pagkatapos nun, ng seminar, mag-wait kayo hanggang kailan nyo iitayin yung parang may pink na na parang marriage certificate na talaga. So, about naman sa process ng spouse visa ko po, September 15 nga, kinasal kami. Nagpasa kami ng papers namin sa French Embassy around December 15. So, kapanganak ko lang din kay Chloe kasi inisang process lang talaga namin yung sa passport ni Chloe, French passport ni Chloe. Kasi inisahang pasa na lang talaga kasi may paper si Chloe na para sa French passport niya and also sa aming transcription and family book. So, December 15 po kami December 15, 2023 yung pumunta yung asawa ko sa French Embassy. Hindi ako nasama kasi kapanganak ko lang kay Chloe November. Sa case kasi namin, yun, kailangan namin i-wait. Pero kung sa inyo, no need naman i-wait. Pagkatapos ng ikasal, pwede mo naman ipasa para mag-apply ng transcription and family book sa French Embassy. So, ito nga, continue ko na yung vlog ko kasi nakat kanina. Kasi, nagising si Chloe. So, about pala sa spouse visa requirements. So, i-share ko lang din. So, ito, may phone ako kasi nakalimutan ko kasi hindi ko kabisado. So, yung requirements, France visa application form and yung registration receipt. So, ipiprint mo pala yan sa A4 size bond paper, okay? So, also, my passport and one photocopy of bio page. If may visa stamp before, kailangan mong i-print and scan copy nun. So, ipiprint mo lang. Kasi ipapasa mo yung mga papers mo sa TLS. Ako, sa TLS Manila po ako nagpasa na mga documents ko na for spouse visa. And next is my husband passport bio page, one photocopy only. And then, my husband national ID back-to-back, one photocopy only. My husband's birth certificate, one photocopy only, optional. But I think it's better if you give na lang para wala ng other questions or any, ng ads. Maraming, at least better na i-send mo na lang lahat yun. And then, recent photocopy of French certificate, yung transcription nyo. Basta kasi kailangan na talaga yung transcription nyo talaga. Before kayo magpasa ng kailangan yung transcription of family book nyo is nandyan na sa inyo. Hindi pwede na wala pa, mag-apply na kayo. Kasi isa sa requirements yung transcription and family book sa spouse visa po. And family book nyo, photocopy only. So, ang ipo-photocopy nyo, yung meron mga details nyo. So, yun yung photocopy nyo. Kasi maraming, I don't know how many pages, 12 to 13 pages, I forget lang. So, ito po yung family book po. Livre de Familia. So, ito yung family book.
So, Republic of France. So, ito talaga yung kukunin nyo sa French Embassy once nag-apply na kayo. So, 3 months namin inintay ito. Aret! So, ilang pages ba? Marami, mga 20 pages siguro to. Wala talagang magawa sa buhay tong si Chloe. So, yan. So, yun, mga 20 pages yun yung family book. So, yung mga information lang yung ipapo-photocopy nyo. Yung PSA marriage certificate din with apostilled, 1 photocopy only. So, kailangan yung PSA nyo din, marriage certificate nyo sa PSA, kailangan din yun. So, tips lang pala, pag example, kasi usually sa PSA, ang tagal talaga, 6 months, intayin yung mga marriage certificate nyo or birth certificate, if bago pa talaga. Kasi sa amin, pagka 1 month siguro, hindi pa siguro 1 month, nagpa-advance endorsement talaga kami. So, advice ko sa inyo, mga kasizi, mga kami, if may bago kayong panganak na baby or ikakasal kayo, sabihin nyo sa City Hall nyo, City Hall nyo, ipa-advance endorsement nyo. Magbabayad lang kayo, mga 200 or 100 plus. Sabihin nyo na ipa-advance endorsement nyo para yung PSA, ipa-priority nila yung papers nyo, yung PSA nyo. Kasi yan yung ginawa ko sa birth certificate ni Chloe para mabilis yung pag-process ng PSA, marriage certificate namin, and also yung PSA birth certificate ni Chloe. So, i-advance endorsement nyo. So yun, pagka next week siguro, isasabihan, diba pagka sabihin nyo sa City Hall na ipa-advance endorsement nyo, magbibigay sila pagka next week ng papers na endorsement letter na ibibigay nyo sa PSA kasi hahanapin nila yon. And I think ibibigay niya kaagad nila sa inyo yung papers nyo. I think if that's what, as I remember, kasi yung asawa ko yung kumuha ng marriage certificate namin and PSA namin since nakakapanganak ko lang talaga yun kay Chloe. So, siya yung lahat nag-process. So, ang bilis lang, mga within 1 month or wala pang 1 month, nakuha ko na yung birth certificate ni Chloe and marriage certificate namin. Kasi dito, nakalagay optional lang, pero pinasa ko na lang talaga, pinapostalled ko talaga yung PSA marriage certificate namin. And then, 1 photograph, I think, 35 times 45 mm or 35. So, I think ilalagay ko na lang kung ano talaga yung size. Sa photoline po ako nagpagawa ng ID photograph po. Punta kayo ng photoline, tapos sabihin nyo, Schengen visa, kasi alam na nila yon kung anong size. Kasi dyan din ako photoshoot para sa ID po. So far, yun lang yung requirements for spouse visa. And good news kasi, wala nang interview. The time na pumasok ako sa may TLS, Manila, sa pagpasa ng mga papers ko, ako lang kasi mag-isa kasi si Adin ang asawa ko yung nagbantay kay Chloe. So, ako lang yung pumunta. So, pagkarating mo doon, exact talaga, kasi nung time na yun is 1 PM yung yung dating ko. Yung schedule ko, pagpasa. So, mga 12:30 ata, nandun na ako. So, hindi ka papasukin ng guard even before So, naghintay talaga ako ng 30 minutes sa labas. So, okay naman if exact talaga kayo pumunta kasi yung guard talaga gusto nila exact time ka pumunta sa itaas kasi nasa 3rd floor ata yun nasa 3rd floor ata yung office, nakalimutan ko na. So yun, sa nagintay lang ako kasi maraming din nagpapasa din ng mga papers nila. So magwo-wait ka hanggang yung ikaw na. So, kinuha lang sa first window, ikinuha lang mga papers, lahat ng papers, chinek if okay, walang problema. Wala naman question. Tinanong lang sa akin kung saan yung asawa ko. Sabi ko nasa condo namin. Nasa condo. So, kasi nag-condo kami sa Manila and sabi niya yung anak mo. Sabi ko kasi sila magkasama sila kasi walang magbabantay sa anak ko if So, yun, okay lang. Wala naman maraming tanong kasi inas lang din sa akin kung ano yung visa ko. Sabi ko, spouse visa. And she said that, okay, nang wala kang babayaran sa spouse visa. Since yan nga, spouse visa sa akin, wala kang babayaran. Magbabayad ka lang, pag nag-book appointment ka. Yun, mga 2K ata. Mga 2K plus yung binayad namin. 2023.
And then, pagka next nun, sa next window na, sila na yun talaga nag-check. Mga photocopy yung kinukuha nila. Kinuha nila yung photocopy ng passport ko, yung mga papers ng, ayun, yung lahat ng sinabi ko, yun talaga yung kinuha nila. Kasi ibabalik lahat ng ibabalik yung mga original sa'yo. Hindi nila kukunin yung mga original. Photocopy po lahat ng kinukuha ng TLS Manila po. Kasi sila nang nag-handle kasi ng papers sa French Embassy. Kasi TLS, sila yung mag-handle, sila lahat na yung nag-arrange, and then, yun, ibibigay nila yun sa French Embassy, tas sa French Embassy, ibabalik nila, at dun mo ulit kukuhanin yung passport mo. Pagkatapos mo pala sa second window, di ba, na pasa mo na lahat ng papers nyo, magpunta ka na sa biometrics, kasi, mo yung mo, of course, yung biometrics. Basta nang magaganyan ka sa yung mo, yun mo parang igaganyan mo. So, biometrics mo. And then, bibigyan ka na lang ng papers in case na pick up yung gagamitin mo sa pagkuha ng passport mo. And also, if deliver naman, dapat mag-provide ka ng LBC details mo kung saan mo ipapadeliver yung passport mo. So pagkatapos nun, balak kasi namin, 21 ata, dapat kami alas April 21. I know, 21. I think no, kasi yung schedule ko dapat is gusto namin sana lumipad ng April 21. Kaso yung CFO ko, wala pa akong schedule sa CFO ko. Kasi CFO need na talaga yung visa. Before, wala pa yan yung CFO. Wala pa talaga yung even mag-book ka makakuha ka ng CFO before kahit wala ka pang visa. Kasi kumuha ko ng CFO, wala pa akong visa kasi may plan talaga kami sana pumunta ng Thailand. Kaso nga lang, hindi natuloy kasi nabuntis ako kay Chloe. So, hindi naman talaga namin ma-enjoy yung Thailand if buntis ako kasi marami puke lang talaga ako. Suka lang ko ng suka. And then, yun nga, may CFO na ako. So, yun, exact 3 days, Tuesday ako nag-apply. Tuesday, and then Wednesday, Tuesday and then Friday, available na yung passport ko to pick up. And then, good! Meron akong French spouse visa! Yay! Yun lang, 3 days, exact 3 days. As long spouse visa ka, wala nang problema talaga. As long complete yung papers mo, bilis ng French Embassy basta mag-spouse visa ka. And also, good kasi before ako nag-apply ng spouse visa ko, ang passport ni Chloe available na rin to pick up. So, yun, good kasi meron na siyang Filipino passport and French passport. O, diba? Dual citizen. Sana all. Pumunta ako ng CFO, and yun nga anyways, dun nga pala sa TLS, tinanong lang kung kailan plan namin umalis. So, yun. I think if spouse visa and kailangan nyo nang umalis, ipa-priority nila yung paper, yung visa nyo. If malapit na yung alis nyo. Pero, pag malayo pa, I think pinapriority nila yung I don't know lang, pinapriority nila yung malapit ng umalis at spouse visa lang naman. Tapos nun, pumunta ako ng CFO, pagka next week nun, pagkatapos ko ma-receive yung visa ko, and then good, kasi binigyan na ako ng stickers and also original CFO. Since nakakuha na ako ng CFO 2022, 2022, or 2023, I think 2023 yun I think 2022, basta nakakuha na ako. So, and same partner. As long same partner lang, hindi na sila, hindi mo na kailangan magkuha ng CFO ng bago. And after nun, may visa na ako and may CFO na ako, lumipad na kami dito sa France. And yun, nandito na kami, April, mag-1 year na kami dito. So, yun lang na yung journey namin sa spouse visa, sa marriage, and sa paglipad namin. Good kasi si Chloe, a good girl lang. Wala namang problema sa paglipad namin dito sa France. Or baka meron kayong any suggestion na gusto nyo pong malaman and gusto nyong magawan ko po ng vlog or ma-explain ko po sa vlog, comment lang po kayo kung gusto nyo po. Kasi may nag-recommend si Ruby. So, I think that's all lang for today's video mga kami. And
Hopefully po, natulungan ko kayo and good luck po sa spouse nyo, spouse visa or sino ikakasal kayo dyan. Sa foreigner na French, good luck and congratulations and see you to our next vlog. Bye-bye!